Basta nanghihina, tulad ng mga agila. Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Di mapapagod ang ating mga pagpag. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Halika na, lumayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, at magdala, magbibigay kalakasan sa presensya niya. Ito ang panahon, di na uso ang magpaslan. Ito ang panahon na pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na magpapuri sa ngalan niya, at ang gawa ng diablo ay tutubukin na. Halika na, halika na, lumayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, at magdala, magbibigay kalakasan sa presensya niya. Halika na, halika na, lumayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, at magdala, magbibigay kalakasan sa presensya niya. Magbibigay kalakasan sa presensya niya. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kahit pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan anong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Kung di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man, o pagbibitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan
Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Dakilan mo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ngayon naman, nandito naman po kami papakumbaba sa iyong banal na harapan mo. Pagkaluban mo po kami ng banal na presensya. Nawaya yung banal na dugo ay pagkaloob mo sa amin upang yung saya ay aming maunawaan na isa puso sa pagkaisip namin at sumasagawa. Nandito naman ako, Ama, papakumbaba, gamitin mo lang po ako upang ikaw ang siyang mapangaralan at ang ilat malalahati sa pangalan ng banal na salita. In Jesus' name, Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. So, ang pag-aaralan natin ngayon sa umagang ito ay sa mababasa natin sa aklat ng Isaias 55 verse 6 to 7. Video ada da gamit kana to basta tayo cellphone ko dyan pocket time so naka-note so pasensya. Basta. So mababasa natin dito sa Isaiah 6 55 verse 6. Ay, ang pamagat pala nito, sorry po, Isaiah 55, verse 6 to 7. Ang pamagat ay, hanapin ang Panginoon habang siya ay matatagpuan. Amen. Hindi ibig sabihin nito, mga kapatid, ay wala ang Panginoon o nawawala. Kung hindi, ang hanapin natin siya sa pamamagitan ng ating puso at isipan. Amen po ba? Amen. So, dito, kung bibigyan ka ng Diyos ng isang pagkakataon na lumapit sa Kanya ngayon, ang tanong, lalapit ka ba o ipagpabukas mo pa? Napakagandang tanong po.
ngayon na. Hindi na kailangan ipagpabukas po. Amen po ba? Sapagkat ah, sa ating pananatan, sa ating bilang isang tao, sa physical na kon natin, mga karanasan natin, mga bagay na may mga pagkakataon na ah, akala natin may bukas pa o mamaya, ganon. Pag mayroon tayong gagawin na parang kaya natin ipagpaliban na mamaya na lang, maaga pa naman, ganon, o may oras pa. Pero saka lang natin na pagtanto, pag dumating na yung kailangan natin gawin, wala na tayong oras. Mayroon ng sumingit na pagkakataon na hindi na natin magampanan yung gusto natin gampanan. Ganun din sa ating pagmamahal sa ating Panginoon, hindi kailangan na ipagpaliban natin. Kapag alam natin, narinig natin ang kanyang salita, namnamin natin sa ating puso at ating isipan upang ating may sa buhay. Sa ganon, matatagpuan natin sapagkat sabi niya, kung wala kayo sa akin, sabi niya, ay anong kandon na hindi ko na maano yung verse na kung wala kayo sa akin, sabi ng Panginoon. So napakalaga po na lahat ng kanyang salita ay ating isa sa buhay. Ang Isaiah 55 ay paanyaya ng Diyos sa mga taong nauuhaw sa Espiritu. Amen po ba? Tayo bilang, lalo na sa atin, nakakalam ng katotohanan. Lalo kagabi, na-miss ako kasi nung nagpa-meeting si admin, napalakas lalo yung spiritual na bumuhay ko. Ang dami kong natutunan talaga doon. Nagagalak ang aking puso at isipan. Napakarami talaga. Kaya bilang tao sa ating ngayon, itinatawag tayo ng Diyos upang magbalik loob sa Kanya, magsisi ng ating mga kasalanan sa buhay, ang Kanyang mga salita, upang sa ganon, magiging kalugod-lugod tayo sa Kanyang harapan bawat minuto, bawat oras, bawat araw. Manalangin tayo, humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating nagagawang mga kasalanan. Hindi tayo perfecto. Ako din. May mga pagkakataon din ako na parang kung minsan, aminin ko sa ating Panginoon, na kung minsan, may pagkakataon na nagmamataas din ako, na kaya ko yan, ganyan, na sa mamagitan ng ating sariling pamamaraan. Pero, pinapakita ng Panginoon kung paano siya kumilos, na hindi ko kaya kung wala siya. Doon ko na-realize talaga na kung walang Panginoon sa ating buhay, wala tayo pong magagawa. So, napakaganda ang mensaheng ito, sa akin mismo, ang kapatid, na ang daming mga problema na dumating sa atin, pero sabi ko nga, kung minsan siya ang nagpapatibay, na kung hindi niya tayo sinusubok, hindi natin maramdaman ang kanyang presensya. So, although yung mga mas mataas na pinag-aaralan natin na lalong-lalo sa spiritual, na kung saan kung mayroon tayo talaga na nagawang pagkakamali sa ating Panginoon, yung kaaway nakiklaim. Di ba basta sabi ni admin, may claim niya para mayroon siyang kapangyarihan na distract tayo, ilayo tayo sa ating Panginoon. So, napakahalaga yung kagabi talaga na ano ko talaga na napakahalaga na bawat araw, bawat minuto nga. Ilan natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Siya ang una, higit sa lahat. Ang mga makamundong bagay ay lilipas, pero ang ating Panginoon, kailanman, hindi nagbabago sa kanyang mga pangako. Amen po ba? So, dito, hanapin ninyo ang Panginoon samantalang siya ay masusumpungan.
Hindi sinasabing hindi matatagpuan ng Diyos, kundi may panahon ng biyaya na dapat samantalahin. Kapag nagsara na ang pinto ng bangko, kahit nasa labas ka pa, hindi ka na makakapasok ganun, di ba? Pag gusto, kahit may pera nga tayo, marami tayong pera sa bangko, gusto natin mag-withdraw ng pera, pero pag sarado ng bangko, wala na tayong magagawa, hindi na natin mailabas yung pera natin, hindi natin magagamit. Diba? Ganon din ang Panginoon. Bagaman napapakinggan natin ang kanyang salita, sabihin nga natin, alam na natin mga verse, kung minsan, kung hindi naman natin sinasabuhay, ay wala rin silbi po. Amen. Wala pong silbi talaga sa harapan ng ating Panginoon. Kaya habang bukas, pintuan ng kanyang harian, masok tayo, pagsikapan natin. Amen. So, maikling na ano nga ako kasi anong oras na tayo natapos kagabi. Nalangin ako. Ama, bigyan mo ako ng mensahe kako, mga araw ako bukas. Hinintay ko lang yung kung ipaalala nila pastor kagabi. Pero alam ko, pagod na rin sila. Hindi na sila nagpag-visit. Kaya maaga kong gumising kaninang umaga. Yun. Salamat sa Panginoon, kahit ganun ang pagod man ako, talaga kahapon din. At puyat din. Pero kagabi talagang itinulong ko yung oras ko na makinig sa kay admin. Talagang napakalaki bagay. Palakas ang ating spiritual. Si Ate Gloria, kung sali din sana siya. So, sangamon sa atin, mga kapatid, huwag nating sayangin ang pagkakataong ibinigay ng Diyos habang naririnig natin ang kanyang tinig. Amen. Tumugon tayo ng may pananampalataya at pagsisisi. Ang Diyos ay tumatawag, ay siya ring Diyos na handang magpatawad at mapanumbalik. Amen. Amen. So, maraming Diyos na dakila, salamat sa iyong paanyaya. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Turuan mo kaming hanapin ka habang may panahon. Talikuran ang aming mga masamang lakad at mamuhay kalugod-lugod sa iyo, Ama. Salamat sa iyong pasaganang kapatawaran sa pamamagitan ni Hesus Kristo, aming Panginoon. Amen. Yun lang po. Ganda ka rin. Okay, salamat, Brother Ray. Naging gabi na. Okay, kaya nagpapasalamat po tayo sa Diyos at tuloy kagabi. Talagang wala tayong magagawa. Katotoo lang po. Ano man ang gagawin natin, wala tayong kaya kung ang demonyo ay kikilos. Kasi wala tayong kapangyarihan. Pero ang demonyo, marami silang kapangyarihan at may nakatuka sa kanila talaga na kikilos at kikilos para dayain tayo. Kaya minsan nga, lahat po tayo dinadaya ng demonyo eh. Walang perpekto sa atin. Kaya lalong-lalo na kagabi, naintindihan ko na maigi yung demonyo, yung kung paano sila kumilos, kung paano sila nagmi-meeting, kung paano sila nagpapasting, nag-ayuno, para sirain lang tayo. Buti pa nga yung demonyo ay nag-aayuno. Hello? Kaya, doon natin makita kung paano gumikilos ang demonyo para sirain niya tayo. Paano sila magkaisa? No, kung paano sila magkaisa. Lalong-lalo na yung sinabi ni admin kagabi na pag nag-meeting ang demonyo, walang dapat malit. Paparusahan yung malit. Pinaparusahan yung malit. Tayo. Hello, kaya kagabi talagang doon ako tinamaan eh. Kung
kung paano sila nagkakaisa, kung paano sila sumunod. Pero yung mga Kristiyano, lahat po tayo hindi masunurin. Kaya dapat talaga, kasi sabi niya dito, lumapit kayo sa Panginoon at tumawag sa Kanya habang naririyan pa siya para tulungan kayo. Kaya kung hindi tayo nagpapatulong sa Diyos, ano nang mangyari? Kung tayo na lang ay wala na. Hello? Kasi sabi niya dito, lumapit kayo para tulungan kayo. Sa kahinaan po natin, kung hindi tayo nagpatulong sa Diyos, doon po tayo babagsak. Kaya, lahat po tayo may demonyo na nakatoka para sirain tayo. May kanya-kanya yan. Kaya, kailangan natin talaga magpatulong sa Diyos. Wala tayong makakaya, sabi ko nga, wala tayong kaya. Ang demonyo, makapangyarihan. Kaya, magpatulong po tayo sa Diyos. Dagdagan ko lang yung mensahe ni Brother Ray, magpatulong po tayo sa Diyos. Sabi niya sa last verse, magbasahin ko lang ulit, talikuran na ng mga taong masama ang masasama nilang ugali. Ito na. Lahat po tayo may masamang ugali. At baguhin na ang masama nilang pag-iisip. Kaya dito natin makikita, lahat po tayo may kanya-kanyang kahinaan. Kaya kailangan natin talaga ang Diyos. Kailangan natin. Kasi kung balikan natin, lalong-lalo na yung binasa namin, kasi natapos na si Mrs. yung sheet 3 na ibinato, pero marami pang dagdag yun, kaya siguro by Monday, dadagdagan po nila, kasi 162 lang naman pala yun. Nakarating ako sa 150 kahapon. Pero hindi ako nagbasa kasi kaninang umaga. Kaya tapusin ko na lang siguro mamayang gabi o mamayang hapon na lang. Kaya yun, ang dami akong natutunan doon kasi sabi nga ni Abraham, lahat po ng tao may kanya-kanyang kwento talaga sa buhay, may kanya-kanya talaga na gagampanan. Kaya kung ang gagampanan natin ay tumulong sa church, di tumulong po tayo. At lalong-lalo na ngayon, ang mensahe sa akin kanina talaga, ano ang gagawin natin? Kasi hindi tayo nadadagdagan. Ano ang gagawin natin? Yun ang mensahe sa akin kanina, ano ang gagawin natin? Para madagdagan din po tayo kagaya sa kabatuan. Kasi yung nawala, wag na nating isipin yun. Mag-isip na tayo sa iba. Kaya yun ang challenge ko sa atin ngayon. Ano ang hakbang natin para madagdagan po tayo? Kasi kailangan talaga. Alangan naman na tayo lang ang maliligtas. Hello? Alangan naman na tayo lang. Kaya kanina, parang na-challenge ako kay Ate Gloria na parang may challenge na gusto niyang ibato para sa kanya na hindi lang dapat talaga yung sarili natin ang dalhin sa church. Kailangan talaga nakikilos po tayo. Kaya Ate Gloria, yun ang mensahe sa akin na dumating kanina na kailangan kang i-challenge na hindi dapat talaga na ikaw lang. Maghanap ka rin ng iba. Kasi nandito ka na sa kingdom. Andito na po tayo. Lahat po tayo, dapat mayroon tayong gagawin sa week na ito. Kaya Kuya Ray, Brother Ray, Pastor Ray pala. Yung kasama mo na pumunta dito, siguro, paminsan-minsan, baka pwede mong yayain yan. Punta tayo doon, para makita niya talaga na kung ano yung sinamahan niya talaga. Kailangan talaga.
Kaya ang challenge ngayon, week na to, talaga ito yung dumating sa akin kanina lang na yung mensahe kasi, Brother Ray, may dumating rin sa akin kanina lang na ano ang gagawin natin. Kaya, kailangan talaga, isipin na lang natin na yung kainaan natin ay dumating ang araw na mawala na yan. Kasi alam niyo yung kwento ni Juan, dagdagan ko lang. Kasi yung kwento ni Ismael, talagang tinuruan ni Abraham na maging pari sana. Gampanan niya yung pagkapari. Pero, hindi yun ang linya niya eh. Kahit anong gawin ni Abraham, naturuan siya, hindi niya magampanan kasi hindi yun ang calling niya. Kaya, kailangan hanapin natin talaga kung ano ang calling natin sa Diyos. Kaya nga, sabi ko nga, sa akin lang talaga pakiramdam ko, hindi ako magtagal bilang pastor. Hindi talaga. Sa totoo lang. Yun ang pakiramdam ko. Kaya pagdating ng araw, sabi ko nga, baka dumating ang araw na yung isang taon, ilang beses nyo na lang ako na makita na tumayo sa church dito pag dumating yung panahon. Kasi hindi ako naniniwala na ganito lang po tayo. Kasi naniniwala ako na hindi na magtagal mula ngayon may gagawin na ang Diyos. At pagdating ng araw, talagang kailangan natin lumabas dito at ipakita natin talaga na tayo ay tinawag talaga ng Diyos sa labas din. Kaya minsan ito ang dahilan kung bakit talaga kailangan natin kikilos at manalangin sa Diyos habang nandyan pa ang Diyos. Kasi wala tayong kaya. Ang demonyo kasi, ang plano na sa tao, sirain ang tao. Kaya gumawa sila ng paraan, lalong-lalo na sa mga magagaling ngayon, kasi napag-aralan ko doon na ang daming ginawa ng tao, ng demonyo, para tulungan yung tao para hindi magkasakit, dumadagdagan yung buhay. Devotion natin, andun pa. Para madagdagan lang yung buhay ng tao. Para hindi magkasakit ang tao. Pero, nakatadhana ang buhay ng isang tao. Kaya, walang magagawa talaga ang tao kahit anong gagawin. At saka, kung tignan natin, si Abraham kasi ang talagang dapat natin tularan. Mula nung bata si Abraham, talagang tinuruan ni Amang Noah, kasi amang Noah, sabi niya doon At saka si Shem. Yun lang ang pinag-aralan ni Abraham. Yung pagsunod lang sa Diyos.